Hello once again mga kamanyaga Tech. Ako nga pala ulit si Mark Louie Manyaga from Manyaga Tech PH. For today's video, ituturo ko sa inyo ang common mistakes nito. So, isi-share ko sa inyo. Ano ang mga common mistakes? So, ito na nga para sa mga gamers na kagaya natin. The common mistakes when or while using the gaming laptops. Ito yung kadalasan nagkakaroon tayo ng overheat. Then, anong ginagawa pa na overheat yan? Especially pag may warranty, pinapasurrender natin yun sa store kung saan doon tayo bumibili. Yan, mga bagong bili, may warranty. Tapos pagka ganyan ang warranty sa laptop, hintay tayo ng 30 days doon. Then pag nalaman nila yung problem doon, maring ang kadalasan doon, palit motherboard, bagong motherboard na yun. Kasi apektado na yun ang entire board doon sa graphics chip or graphics card. Pag sa desktop PC naman, ano lang, palit ka lang ng same graphics card or kuha ka ng better version ng graphics card, mas maganda. Ganun kasi ang kalimitan eh. Para maiwasan to, isi-share ko sa inyo kung ano mga kailangan maiwasan. Yun kasi mga common mistakes dun eh. So, ang unang common mistakes, temperature. Ayan, sa temperature tayo babase. So, punta tayo dito sa CPU-Z. Ayan, nandito tayo sa CPU-Z. Then, pwede natin buksan yung sign bench. Yan yung mga example. Pero, in this video, hindi ko muna i-demonstrate ang stress test and benchmarks. Kasi masasayang lang oras natin dito. Then, habang nakapresent tong dalawa, punta ka tayo dito sa hardware monitor, HW monitor. Kung gusto niyo din mag-download ng mga utility applications, ilalagay ko sa description box yung link nito. Okay. So, nandito tayo sa part ng hardware monitor. Kinakailangan natin iset dito, hindi pala iset. I-monitor lang natin is itong temperature na to. Consider natin yung processor and yung graphics card. Sama na rin natin sa SSD. Minsan nadadamay kasi yan eh. So, ito yung CPU. Normal na temperature ng processor natin is mga 40 degrees pababa. Pwede naman. 70 degrees kasi mataas na yun eh. Doon pa nagre-red. Or minsan 80. So, be mindful pagdating sa temperatures natin. Then, ito namang SSD. Consider din natin. Minsan nataas din sa 50. Mas lalo na. Need natin magpalit ng thermal pad doon. Ayan ang sinasabi kong GPU. 1650. Itong GTX 1650 from NVIDIA. Sometimes nasa 41 degrees, tapos minsan nasa 50 ganon. Depende kasi sa usage of yung process natin. So, para matest ito sa iba, mga gustong mag-test, ako hindi muna. Itong required ko, pwedeng CPU-Z. Punta kayo sa bench tab. Then, itong bench CPU, then stress CPU. Tapos, ito yung side bench. Pero isa-isa lang ha. Huwag kayong magsasabay-sabay sa apps nito. Pwedeng CPU-Z or GPU-Z. It's up to you. Para masigurado, kung gusto ng iba, side bench na lang kayo. Para makita nyo yung overall. Ano? Okay. So, maaari natin maiwasan ang tinatawag na overheat na tulad nito. O sige, pero yun yung sinasabi natin dito. So, para maiwasan to, i-consider natin ang tatlo. Hanapin nyo yung Arctic MX4 na tulad dito. Tapos, laptop cooler. So, my apologies kung bakit nag-new tab na lang ako. Kasi nandun na yung highlight. Nag-search na kasi ako before. Kaya itong i-recommend ko sa inyo ngayon. Kung all around talaga at malakasan ang gusto ninyo, dito kayo sa may V10 at saka V12. Dito kayo.
Kung hindi naman kayo gano'n games naman, pero against dun sa iba pang purpose nyo doon, sa graphic design ay pwede naman din ito sa graphic design. Ito yung all around talaga. Kung hindi ka naman gano'ng nag-games, doon kayo sa may 6 fans sa tulad nito. Itong laptop cooler na sinasabi ko, yung mga ordinaryo, mas mahal kasi ito yung pwede sa all around. Ito kasi pwedeng, pero kayong bahala, pwede naman start muna kayo dito kung namamahalan pa kayo dito sa may 4,000. Pwede, ito rin yun. Yan din gamit ko ngayon. Ito, pakita ko sa inyo. Dito din ako nag-start actually. Kasi nasa tight budget pa ako. Baka ako mapagastusan pumavoy yung warranty. Dahil sa nato yung processor or whatsoever. Muntikan ako doon. Kaya butit nagapan. Kaya hindi naman na to yung masyadong processors maybe. Ah, nakalimutan ko na. Anyway, dito rin ako nag-start. Nakatulong naman to. Then, tsaka na ako mag-upgrade dito sa kabilang laptop coolers na to. Ito yung much better. May adjustable knob pa and level. So, pwede kayo mag-avail. Ito yung pang-suporta ito sa temperature para hindi mag-overheat ng sobra. So, habang nag-games kayo, mas maganda yan. Or nag-edit kayo ng mga photos and videos. And yung sa graphic design, yung mga Adobe Photoshop yun eh. Now, sa thermal paste naman, ito, may consider tayo. Magpapalit kayo regularly. Anong ibig ko sabihin? Sabihin natin magpalit kayo ng every 3 months kung kayo ay panay games. Inaraw-araw nyo na ang games. Kung may warranty, sa kanila nyo ipasurrender. Magbabayad nga lang kayo ng 500 pesos doon. Kasi yun ay minor issue for that repair fee. Pagpapalit, repaste lang yan. Ganoon kasi ang sistema doon eh. Kung may thermal pads, pwede rin yun. May thermal pads naman sila doon minsan. Hindi pa mabovoid ang warranty sa kanila. Pero ito, gaya nito, maring ma-void din yung warranty ata either kung na ma-inspection, kung nag-undergo na sila ng repair. Okay. So, balik na tayo dito sa isa pang thermal paste. Ito, pwede itong Max Store, pwedeng Arctic MX4. Ayan, ito yung Arctic MX at Max Store. Maganda rito. So, sa pagpalit, ang thermal paste, hindi ko pa alam sa ngayon kung pwedeng i-combine yung thermal pads and thermal paste dun sa iisang setup. But I think, baka pwede yata siguro. Wala pa naman ako napapansin pa eh. Pero, I think, in my preference, try nyo muna one at a time muna. Thermal pads lang gagamitin mo, thermal pads lang for both CPUs and GPUs. Tapos kung ito naman ay yung thermal paste sa CPU and GPU, thermal paste lang. Pero not so sure kung pwedeng ipagsabayin siya eh. Yung both CPU and GPUs na parehas naka-paste na nga, naka-pads pa. Yun ang hindi ko pa sure sa ngayon. Plus, mag-avail kayo ng mga laptop coolers para masigurado na kayo na wala kayong intindihin sa problema. So, ito na yon. Okay na yung sa mga temperatures and stress test na kasama. So, ito, medyo tumaas ng konti. Alright, ito ang next na procedures ng mga common mistakes. Upgrade. Sige, mag-upgrade. Isa yan sa problema. So, punta ako dun sa task manager. Control-Shift-Escape lang yan. Nag-shortcut ako. Ayan, oo, kahit hindi ka pa gano'n nagbubukas, minsan mataas yan. Ito yung default na 8 gig. Pwede ako mag-max out sa 32 gig as well. Based on my choice, so gano'n din sa inyo. Gusto nyo mag 16 gig lang, 24 gig, 32 gig, is up to you. But in my case, pwede ako mag 32 gig. But we must be aware about those sinasabing overkill. So, mag-iingat kayo kung kayo ay magma-max out sa 32 gig kasi
sayang lang oras at pera nyo dyan eh. Baka hindi natin alam ang susunod na mangyayari sa scenarios ng in the future. Kasi nga, ayan o, na maaari ka mag-overkill ka nga, yung from that max out ng 32 gig or 64 gig. Kaya, yun ang mangyayari. So, paano? Balik tayo dito sa Shopee. So, DDR4, 4 pala, sorry, DDR3 tuloy. Ang required ko kasi kung mga gaming laptops kayo masyado, eto may mga ibang form factors kaya mas mahal eh. Pwedeng may mga thermal pads, I think, or mga naka-cover. May kasama na dun sa heatsink. Ang kinakailangan ma-consider natin is yung ating types ng RAM. So, before natin gawin talaga ang pag-upgrade, balik tayo sa CPU-Z. So, when it comes to CPU-Z, ito yon. Punta tayo sa memory. Ang hanapin nyo dito is dapat match dito sa inyong task manager. In my case is DDR4 and 8 gigabytes. Ito siya, match naman. Now, kung titingnan ko yung overall sa SPD tab, meron akong 2 slots pero empty slot yung slot 2 ko. Wala pa yan. Focus kayo sa details. Ito highlight lang. DDR4, gaya ng akin. It's up to you kung DDR5, DDR4, or DDR3. Iba-iba kasi yan eh. Bawat computer at laptop. Ito demonstrate ko lang sa inyo. Ito, DDR4, 200 MHz. Tapos ito yung 8 gigabytes na module size. Cache latency, focus kayo. Ito, nasa dulo lang yan. 24 cache latency. Then, yung voltage niya is 1.2. Yan, dyan kayo magpo-focus. Kung hindi pa sapat ang pruweba sa inyo, kahit naka-CPU-Z na ito, pwede kayo mag-command prompt. Sige, ilalagay ko na lang sa description box ito nga. Type ko, WMIC memphysical get max capacity. Ang max capacity ko is 32 gig. Ito, doon ako babase. So, hindi ako malilito. Ito na yun. Or pwede rin kayong maghanap ng iba pang proof na makakatulong sa inyo. Example, itong Acer Aspire 7 Run Upgrade, which is my laptop. Then, pupunta ako sa website ng Crucial. Sa Crucial, totoo din yan. 2 slots ng RAM, maximum memory is 32 gig. Minsan, standard memory natin 16 gig or naka 8 gig. At then, ito yung recommend na meron sa details ng ating memory. Ito siya. Ayan. So, nakakatulong ang upgrade para mag-reduce yung overheat na tinatawag. At need yan sa mga heavy tasks ng games and everything else. So, ito yung gaya ng Kingston. Pwede rin itong Kingston or Crucial. Ayan, ang dami nyo, no? Then, i-consider nyo yung storage. Gen 3. Gen 3 kasi sa akin. So, sa Aspire 7, gaya sa akin, may Gen 3 type ako, pero empty slot pa yon. Gen 4, ang 512 ko, then pwede ako mag-maximum sa 2 terabyte. So, pag naglagay ako, halimbawa, both 2 terabytes ng, both 2 terabytes ng Gen 4 and Gen 3, in totally, makakuha ko ng 4 terabyte. Then, yung 512 ko ay tatago ko na lang yon kung sakali. Pwedeng 1 terabyte kung sakali. In that case naman yan eh. Okay, so ito yon para ma-optimize natin ang laptop. Mabigyan ng improvements kapag mag-upgrade kayo. Everything
lahat mag-upgrade kayo. Okay? Yung SSD, yung RAM, pag ganitong laptop. Sa desktop PC, ang dami yung upgrade. Processor, mga iba pang build nandun. Ang daming choices kasi yan eh. Ito, focus natin sa ganitong laptop muna. Ayan, okay. So, kaya to. Then, close natin para mas okay siya. Okay. Sabihin ko naman ulit ang isa pang common mistakes dito. So, paano? Fan modes. Yung fan speed modes natin. So, punta tayo dito sa Acer Sense. Of course, sige, ito na yung Acer Sense natin. Pero may consider na ako. Isasabay ko na rin sa isa nito. So, sabay ko na yung battery as well, ano. So, ang common mistake na rin dito ay yung fan speed tapos battery. Sasama ko na. Okay. So, balik tayo dito sa Acer Sense natin. So, dito sa Acer Sense, make sure, pag naka-plug in tong inyong charger, ayan, dapat naka 80%. So, tama-tama, 80% na yan. Ito siya, oh. Yan, 80. Dapat, pag gagamitin siya na naka-charge, for all-around purposes, 80% charge limit. Pausap na. Tapos, mag-set kayo sa system usage mode ng fan speed. Setup is performance mode kung all around. Kung magbabrowse ka lang naman sa social media, online chatting, silent mode. At least kalmado ang processor and yung GPU, graphics card natin. Plus, ang tahimik ng fan, tigil yung ikot niyan. Normal mode kung Microsoft Office. Tapos, need nyo mag-set sa 80% charge limit. Yan, sinabay ko na yan. Kasi, para isang discuss na naman to. Kasi dito, wag na wag kayong, pagdating sa battery, wag na wag kayong mag-e-enable ng battery charge limit kung lumagpas sa 80%, 90, o even 81%. Dagdag sa init lang yan ng laptop. Kung kayo naman may NitroSense, sa Nitro 5, NitroSense. Plus, meron din tong AcerSense. Kahit Predator, may AcerSense din yan. Bukod sa Predator Sense. Ano? Ganon din ang gawin nyo doon. Set nyo yung fan speed doon. Tapos, meron tong turbo mode pa. Okay, yun ang magiging setup. Para sigurado yung safe. Tapos, sa battery, kung ayaw nyo na siyang gamitin, pero gusto nyo yung full charge, tapos nag-shutdown na kayo, ibalik nyo lang sa full battery charging para mag 100% talaga. Para pag nagbukas kayo, at least puno pa siya. At least yun ang magiging maganda sa lagay. So, balik tayo sa home ng Acer Sense. So, ito yung Acer Sense natin. Dito, nakabase yung system usage mode natin. Ito yung details ng battery, yung RAM, CPU, GPU, tapos yung system, yung sa motherboard. Ito yon. Okay, so ito na, sabihin ko na sa inyo ang another common mistakes dito. Yung setup sa graphics card. Yan, mga GPU setup nyo. Yan ang common mistakes doon. So, ang titingnan nyo doon ay, yan nga, meron na tayong tatlong graphics card na available ngayon sa mga stores natin. May pang NVIDIA, AMD Radeon, tapos yung Intel Arc. Bago yun. Intel Arc yun. Most likely, ganun din yan. Meron yun sa mga laptop. Halos partner siya ng mga Intel Core Ultra. Meron nyo na yun ngayon, mga Intel Arc. Nakakita na ako doon. Okay, so since NVIDIA lang naman ako, punta tayo dito sa NVIDIA app. Formerly, GeForce Experience. Kahit RTX, ganun din naman yan. Okay, kung hindi pa updated yun at nasa GeForce Experience pa rin kayo, punta kayo dun sa browser. Hanapin niyo yung nvidia.com. Now, normally, ito yung NVIDIA. Punta kayo doon sa NVIDIA account dashboard. Ito na yung account dashboard natin.
Ito yung NVIDIA app. I-click nyo lang to. Then, kayo nang balang. Ito yung download. Then, install update nyo na to afterwards. Mag-download. Since ako, okay na to. Hindi ko na kailangan itong i-download pa muli. Okay, sa ganito yan. Pag kayo ay naka-update na to sa latest version, may mga madaming features kayo makukuha doon sa alongside ng app na to. Punta kayo sa graphics. Ito yung graphics tab. Ang hanapin nyo doon ay yung Whisper mode. Nasa, bakit is not optimized? Wait lang ha. Ano ba to? Okay yung ibang apps. Oo. Pero sige, balik tayo dito. Nakita ko lang, lumitaw kasi to. Sige, global settings. Ayan, okay na yan. Nandito na tayo sa global settings. Hanapin nyo lang doon ang Whisper mode. So, may dalawang uri lang yan, yung studio drivers and game ready driver. So, kahit nasa game ready driver, ito yung the best option. So, dun sa mga studio drivers na ginagamit lang yun sa mga content creators at mga graphic designers, meron din tong Whisper mode as well. Ito yan. Ito yung Whisper mode. Gawin nyo to sa laptop na may NVIDIA graphics card yon at ganoon din sa inyong PC na sadyang graphics card lang. Pakiset ito sa Whisper mode. Paki-turn on lang. Ang nagagawa nito ay, ayan, nakokontrol niya ang temperature ng CPU and GPU. So, nagkakaroon siya ng balance. When it plugs to charger, pag laptop, ito kasi matic na rin to. Desktop PC is, power supply lang naman yan. At para hindi mag-ingay masyado ang fan sa GPU fan, kontrolado ang fan speed natin. Then afterwards, punta kayo sa system, hanapin yung performance, and ito may makita kayong automatic tuning na enable ko na to nung isang araw. So, paki-enable itong automatic tuning. At ito'y combine pa ng Whisper mode, mas maganda. Malaking chance na mag-balance ang temperature and everything else ng ating GPU and CPU. Kaya nagagawa ng automatic tuner. Ito ay which find the best overclock settings and hindi agad siya mag-overheat. Also, it performs a monthly basis when your system is idle to maintain optimal performance. Yun ang kagandahan na may maintain niya ang ating processor and graphics cards. So, ito yon ang resulta ng NVIDIA. Balance na siya ngayon. Okay. Last but not the least, ito ang last na common mistakes na to. Ano mo yung ano? Power plan. Dapat mag-set kayo ng power plan. Kung idle naman to, power in idle naman yan, punta kayo sa control panel. Like, hindi pa naman kayo nagbubukas ng kahit anong apps. Then, hanapin yung power. Ako kasi gumawa na ako already ng mga customized na power plan. Ito yung balance and Acer. Ito yung naka-highlight dito. Ang gagawin nyo yung low, very low, and high performance. Sa very low, kung power on idle, kayo yung magbabrowse ka lang, plus nakakombine itong fan mode sa silent mode, dito ka. Click mo itong very low. And check mo yung itong plan settings. Make sure na ito yung advanced power settings. Pag nasa power settings, check niyo yung processor power management between the minimum and maximum. Make sure iset niyo siya sa 5 and 10% both dito. Kaya kung makikita mo sa difference, ito, ang speed niya mababa. Ayan, hindi yan mag-iinit basta-basta ang processor and graphics card dito. Kontrolado pa niya ang fan speed. Kung magbabrowse ka lang, ayan. Pero, kung gagamitin mo naman siya for, ayan, mag-balance ka, tapos Microsoft Office, either Acer or Valance, ayan. Teka lang, tanggalin ko ito. Ang power plan ata, check ko na rin siguro to. Ano kaya meron dito?
5, and naka 100%. Same thing yung sa balance and Acer. Pares lang yan. Kaya kung makikita nyo, mataas yung speed niya. Paano pag mag-high performance ka? Pwede namang stay ka sa balance at sa Acer. Pero mas maganda, ito yung high performance itself. Malakas sa consuming yan. Ang takaw niya sa battery, ay ano? Oh, ganun din lang naman siya. Tapos set mo sa fan mode, sa performance. So, that's how it works about those ng power plan. Kapag ginagamit nyo siya on different purpose, malakas nga lang ang kain ng battery. Ito yon. Then, ito ang same lang naman to. Then, sige, balik ko na to dun sa balance mode. And then, exit ko na to. Alright, so ito na everyone. So that's pretty much it. At least alam niyo na yung mga common mistakes to avoid something na magkaroon ng bad scenarios doon sa gaming laptops. Okay, so kung nagustuhan niyo tong video na to, so hit the like button. Then kung ito naman ay hindi pa kayo nakapag-subscribe, so please subscribe. And paki-hit the notification bell as well para ma-notify kayo sa next video. And kung may katanungan kayo, of course, masasagot natin yan. Mag-comment lang kayo, then magre-reply ako. Wag po mag-expect na instantly ako magre-reply kasi binabasa ko pa siya na maayos. Or sometimes ako may busy sa other projects, then may mga marami nagre-repair. And kung gusto niyo mag-avail ng mga repair natin is nandun sa description box ang link ng mga social media ko doon. Pwede nyo hanapin yung Facebook ko doon, Instagram, and pwede kayo mag-send ng email. And then, okay na tayo doon sa mga natapos ng video na to. At least, bago dumating ang New Year. Ayan, so pinabati ko ng Happy Holidays. Isang bati na lang for both Christmas and New Year. Happy Holidays. And ito na nga, see you on next video. Goodbye for now. Thank you.